Hello! Kamusta po? Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pasensya na, ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog dahil busy tayo. Mayroon tayong mga inayos na konting problema doon sa maliit nating negosyo. Ngayon kasi ay hands-on ako. Hindi kagaya dati, full-time vlogger ako eh. May tauhan ako. Pero ngayon, hands-on tayo sa umaga. Sa tanghali lang tayo nagkakaroon ng time at nakakapag-vlog. Pero minsan, whole day tayo pag may problemang kaya kailangan ayusin. So, dito naman sa political vlogging, kapag nahuli ka na, konti na lang ang nanonood. Pag una kang nag-vlog, unahan kasi rito eh. Kapag una kang nag-vlog, maraming nanonood sa'yo. Una kang nakapag-share ng balita, maraming nanonood. Pag nahuli ka na, konti na lang. Pero okay lang. Ang importante, makapag-react tayo dito kay Claire Castro. Talagang parang ang tingin ni Claire Castro sa atin, parang tayo yung mga bobong-bobo talaga eh. Ang tingin niya parang hindi tayo makaintindi. Pinagloloko tayo eh. Huling-huli yung kasinungalingan niya rito. Dito po sa tungkol kay Eden Santos. Kasi naguhugas kamay itong si Claire Castro. Pinumpronta siya ng mga media. Alam niyo mga media, nakapanig po kay Eden Santos dahil kabaro nila yan eh. Kapwa nila media yan, journalist, reporter, kung gawin din sa kanila yan. Kaya panig sila kay Eden Santos eh. So anyway, yan po ang pag-uusapan natin. Magre-react tayo doon sa sagot ni Claire Castro tungkol nga kay Eden Santos, reporter ng Net25. At ikalawa natin topic, si Senator Rodante Marcoleta. Dito po sa kanyang hiling na mapunta sa kanya yung Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po, isa po yung makapangyarihan na committee niyan sa Senado. At kapag napunta raw sa kanya itong Blue Ribbon Committee, lahat ng malalaking korupsyon ay iimbestigahan niya. Opo, importante rin po yung pag-iimbestiga sa mga korupsyon, lalo na sa totoo basta totoong investigasyon lang, hindi kagaya nung kay Risa Hontiveros. Mga tanim kaso, mga tanim witness lang naman yung ginagawa niya at mag-iimbestiga lang yan pag may pondo. Pag walang pondo, parang hindi nag-iimbestiga itong babaeng ito eh. Wala na. Booking na. At sa susunod na mag-imbestiga siya, wala na, hindi na rin siya paniniwalaan. Kaya si Kiko Bam, parang dumidistansya na sa kanya eh. Mahahawa eh. Masisira rin si Kiko Bam eh. Pag dumikit pa sila kay Risa Hontiveros dahil mukhang nasa majority o papanig sa majority itong si Kiko Bam. Si Risa Hontiveros kasi magtatayo yata siya ng independent block. At kasama niya si Kiko at si Bam Aquino. Mukhang hihiwalay at iiwan si Risa Hontiveros dahil madumi na siya. Sorry sa term, pero parang parang pinandidirihan na siya ng mga kapwa niya senador dahil nga sa mga gawain niya na tanim ebidensya, tanim witness. Ayan, iiwan na siya. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, paki-like po muna ang video ito, subscribe at i-share nyo na rin. At kung gusto nyo po na mag-member dito sa ating channel, pindutin nyo lang yung join at makakapag-member na kayo. Mahalaga rin po ang mag-member para mayroon tayong may puwersa tayo. Wow, puwersa. Para maganda yung community natin. Meron tayong grupo na in case na magkaroon tayo ng goal, halimbawa, let's pray for PRRD sa health niya, dahil butot balat na pala si PRRD. Pwede nating magamit itong ating group or yung mga members sa mga ganyang event. Okay? At meron tayong nakita
nahuli na pala si Harry Roque dinampot oh. Dinampot na siya ng pulis. Ito po papakita ko sa inyo. AI pala to. Pucha, baka ma-copyright pa ako sa music AI pala yon. AI generated lang pala. Meron din si BP Sara niyan Dinampot din ng pulis ang kukulit din tong mga troll ng troll ni Tambangag Troll ni Tambangag ang may gawa nito Anyway, unahin po natin si si Marcoleta. Pakinggan niyo po yung kanyang sinabi. Pipilitin kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee. Yun. Sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. Yun. Yun naman talaga ang talagang sanhi ng paghihirap. Ilang dekada na ang lumipas. Talagang korupsyon. Korupsyon po ang ang sanhi ng paghihirap ng Pilipinas. At siyempre apektado tayo mga Pilipino. So, kung sakali na maibigay sa kanya, napakaganda po nito. Talagang hindi natin pagsisisihan yung pagboto natin, pagpili natin sa taong ito. Siya po ay elect pa, Senator-elect, kasi hindi pa naman nakakaupo yung mga bagong 12 senator, sa 28 pa yata. Kung sakali, manalo si Chis Escudero, alam ko, ang Duterte Block ay pipiliin nila ang si Chis Escudero. Sakaling si Chis, sana ibigay kay Marcoleta itong Blue Ribbon Committee. Dahil isa nga ito sa pinakamakapangyarihang committee sa Senado. Okay? Siguradong maganda ang investigasyon, siguradong patas ang investigasyon kapag si Marcoleta ang humawak nito. Hindi kagaya nung administrasyon na winu-weaponize yung Congress, Kamara, at itong ginagawa ni Risa Hontiveros, winu-weaponize para siraan yung mga kalaban ng administrasyon. Kagaya nitong pag-iimbestiga ni Senator Risa Hontiveros kay Apollo Quiboloy, at the same time idadamay na rin niya si Sara Duterte, idadamay na rin si PRRD. Paninira lang. Ang gagawin, magtatanim ng ebidensya, magtatanim ng witness, magbabayad sa witness. Yan na po ang kalakaran na ginagawa ni Risa Hontiveros, at hindi po ito first time. Yung paglantad ni Alias Rene, third time, fourth time na yata ito, according to Topacio, Attorney Topacio. So kung sakali man, sana mapunta nga kay Rodante Marcoleta itong Blue Ribbon Committee, maraming mai-expose. Ang pag-iimbestiga kasi may kakayahan yan na i-turn over ito, kagaya ng ginagawa ng Congress, turn over sa anong tawag nito? Ombudsman. Okay? Speaking of ombudsman, si Rimulya, di ba, nag-a-apply? Sana hindi siya matanggap diyan, no? Siguro sa susunod na vlog pag-usapan natin 'to. Dahil may sagot dito si Claire Castro, itong latest press briefing niya, no? Ang tatalakayin natin yung press briefing ni Castro nung nakaraan, kahapon yata yon, tungkol kay Eden Santos, no? Kaya sana mapunta ito kay Rodante Marcoleta. Unang-una yung sa kuryente. Siguradong mag-iimbestiga ito sa kuryente, at mayroon nga siyang mga panukalang batas tungkol sa kuryente. Napakasimple lang nung mga naiisip ni Marcoleta Nagbibigay ng ayuda ang gobyerno. Bakit hindi na lang daanin sa kuryente? Ang kuryente may 12% VAT.
'di ba? Value added tax. Tanggalin mo 'yan. Maibabawas agad yung 12% na tax na 'yan sa bill ng ating kuryente. At lahat makikinabang. Lahat ng may kuryenteng metro, may bill. Lahat makikinabang kasi less 12% ka na agad eh. O di ba? Ano napakaganda nun? Yun ang magandang ayuda. Lahat mabibigyan, hindi kagaya nung AX, tupad. Ilan lang ang nabibigyan. Kinukupit pa. Imbis na 5,000, nagiging 2,000 na lang. Yung 3,000 nasa politiko na. Sigurado yan, hindi naman lahat eh. Hindi naman lahat napupunta na ibibigay eh. Kasi sila nga may hawak eh. Kaya ito napakaganda. Yan, isang sample niyan na maiimbestigahan ng kuryente at yung iba pang mga korupsyon. O, gaya na lang ng mga korupsyon sa kamera, sa speaker, baka ipatawag ni Rodante Marcoleta yan. At yung iba pang malalaki. Sabi niya, malalaking korupsyon. Kaya, sana. Kaya hindi tayo nagsisisi sa paghirang natin dito sa taong to. Talagang magtatrabaho ito para sa bansa at para sa taong bayan. Okay, punta na po tayo dito kay Claire Castro. Parang ambush interview to eh. Hindi sa Malacanang tato or bago siya o pagtapos niya yata ng press briefing. Dahil ito yung suot niya nakapula. Merong press briefing na ganyan ang suot niya. Okay, pakinggan po natin. Ma'am, your statement on the flack that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. Ikaw nga yung pinagbibintangan dahil hindi mo nga daw kinaya yung mga tanong ni Eden Santos. Kaya nag-request ka. Ito yung hula lang, no? Kumbaga yung analysis or palapalagay ng mga kagaya namin, mga Duterte vlogger na ikaw ang nagpatanggal. Nag-request ka sa PCO na tanggalin yan, palitan yan dahil hindi mo nga kinaya. Hindi mo na kayang sagutin yung mga tanong niya. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video. Nakita namin kung paano ka sumagot sa kanya, kay Eden Santos. Nakita namin kung paano ka mabuwisit. Sinasabi mo ba, paulit-ulit itong reporter na to, si Eden Santos. Ngayon lang tayo nakakita ng isang press secretary sa PCO na pinapababa niya yung uri ng PCO. Pinapababa niya yung uri ng trabaho ng spokesperson. Ngayon lang tayo nakakita. At palaging ang sagot niya, aalamin pa natin, no? Aalamin pa na. Wala siyang maisagot. Sagot na walang maisagot. Sa next video natin, tatalakayin po natin yan. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, susundin natin. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una pa naman ko ilalobby na mawala ang isang reporter dito. Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na, may update na po regarding the status. May decision of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries?
Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Yes, ma'am. Ayo. Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang ang alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But, Okay. just to be clear, you don't have any personal issues against Eden. Wala. Yeah. Unang-una, lahat kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Okay, yung violation daw ni Eden Santos, nilapitan niya raw yung presidente. Ginagawa na po ng maraming reporter yon. At dun sa video, hindi ko kasi na i-download yung video. Hindi naman daw talaga lumapit o sinugod ni Eden Santos si Bongbong Marcos. Lumapit din kasi si Bongbong Marcos. Kaya yung sinasabing lumabag sa protocol, sobrang babaw po ng dahilan nila. Ang ayaw lang siguro nila aminin, no? Na talagang si Eden Santos hindi nila makontrol or matapang na reporter na talagang inaano niya yung lahat ng detalye na makuha yung sagot kahit maliliit na detalye. Kumbaga nabibwisit si Claire Castro, hindi masagot ni Claire Castro eh. Gaya nung sa ilang libong barangay daw yun na pre na raw sa drugs. 'Di ba? May binanggit may pinagyabang si Claire Castro. Humingi lang si Eden eh na anong mga barangay po ito? Magbigay lang po kayo ng mga ilang barangay. Walang naisagot si Claire Castro eh. Hindi pa raw niya nakukuha yung data eh. So ano tawag dyan? Niloloko taong bayan. Kaya siya tinatanong, kung talagang nagsasabi ka ng totoo, magbigay ka nga ng kung anong barangay yan. Wala eh. Kaya dito, nabubuking sila sa pagsisinungaling nila dito kay Eden Santos. Kaya dapat tanggalin na yan o palitan na yan. Yun yung dahilan dyan. Hindi sa protocol na sinasabi. Diba? Dahil lumapit daw kay Bongbong Marcos. Hindi totoo yon. Kung dito sa press briefing tayo, kahit anong sinasagot ko yan. Wala problema. Kahit ano daw. Kahit ano. Mamaya magsasalita dito si Eden Santos. Ayan malinaw yung sinabi niya. Kahit ano, sinasagot daw. Lahat sinasagot. O mamaya na natin. Diba? So, sir, pwede niyo bang sagutin yung tanong sana kanina na hindi niyo po hindi niyo ako pinatawag? Tanong niyo muna Ayun. po kung pwede po sa PCO yun. Oh. Diba? Kasi Oh. syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Oh. Diba? Si Eden Santos yun. Tapos na po yung press briefing. It's all Oh, wala na. Tumakas na. Tumakas na. Kita nyo? Lahat daw sinasagot. Sumabat si Eden Santos eh. Kanina po may tinanong ako, hindi nyo sinagot. Sabi, tanong mo sa PCO. Siya nga yung PCO eh. Ikaw nga yung PCO. Yusek ka dyan. Undersecretary ka. Ikaw ang PCO. Sasabihin mo ngayon, tanong sa PCO. Diba pagsisinungaling ang ginagawa? Lahat daw ng tanong sinasagot niya eh. Lahat. Sumabat si Eden Santos eh. Ma'am, kanina po may tinatanong ako, hindi nyo sinagot. Sabay inawat na siya nung alalay niya ro, no? O, okay na, tapos na. Wala na. Checkmate. Kumbaga, corner. Na-corner na eh. Kaya tumakas na. Yan po yung pagsisinungaling ng babaeng ito. At lagi nilang niloloko sa kanyang sagot. Laging niloloko ang taong bayan. Dinadaya sa mga data, sa mga details. Magsasabi lang siya ng figure, data ganito, pero walang details. Kagaya nga nung yung pre na raw, ilang daan ba yun? Daang libo ba yun? Ilang libong barangay ba yun? Hindi naman daang libo. Libo lang siguro. Na pre na raw sa droga. Humingi lang ng ano-ano pong barangay yan. Magbigay po kayo ng ilang barangay. Ilang barangay lang. Walang naibigay kahit isa eh. Kumbaga, kino-corner lang siya ni Eden Santos para malaman din ng taong bayan na ikaw ba nagsasabi ka ng totoo o ikaw ay fake news mismo. 'Di ba?
bukang bibig ni Castro yung fake news. Eh, siya talaga ang nagpe-fake news eh. Kaya, yung mga sagot niya, kaya tinatawag siya palengkera. Pang-palengke lang yung sagot eh, mga basic. At karaniwan, hindi masagot, lalo na dito sa latest press briefing niya. Mamaya, gagawa tayo ng video tungkol dyan. Kailangan kasi ma-expose ito eh. Kailangan ma-share natin sa ating mga kababayan yung ginagawang pambubudol. Kaya siguro ini-appoint ito bilang ganito, spokesperson, para mambudol. Nakaraan, si Bongbong Marcos nasa Peaceport ng Gensan. Inspection daw. Nag-inspection daw si Bongbong Marcos dun sa Peaceport. Yun yung sinasabi ni BP Sara. That's photo ops. Hindi mo trabaho mag-inspection. Ang trabaho ng ang nag-i-inspection, mga engineer. Trabaho yan ng engineer. Mag-inspection ng mga proyekto. Dapat, ang gawin mo, kasi nangangako na naman. May dala yatang ilang pirasong bangka at nangangako. No? Aayusin ng Peaceport, ng Gensan. At pagbubuhayin daw. Bubuhayin ang fishing industry dyan sa lugar na yan. Nangangako na naman. Paano pag hindi mo natupad yung pangako na yan? Aayusin mo raw yung Peaceport. Ang dapat talaga ginagawa ng presidente, magbigay ka agad ng pondo dyan. Pondo, hindi yung mangangako. Pondohan mo, pondohan mo to. Kaya lang ang ginagawa, binabawasan nyo nga yung pondo ng agriculture dito sa 2025. Bawas. Pondo ng DepEd, bawas. Lahat halos binawasan para mapunta sa pork barrel. Kasi takot na takot sa mga congressman Baka ipa-impeach siya Kaya takot din sa mga senador yan Baka ipa-impeach. Ang gagawin mo, pondohan mo. Pag may development na, okay, ganito yung ginagawa ni Duterte. Build. O, sabog mo lahat ng pondo dyan. Kapag inauguration na, doon ka pupunta. Hindi yung pupunta ka mag-i-inspection, hindi ka naman engineer, at wala namang proyekto. Anong i-inspectionin mo dyan? 'Di ba? O, bubudulin mo na lang. Bakit ka libot ng libot? O, tignan nyo sa channel ng gobyerno. Libot siya ng libot. Bakit? Wala kasi siyang maibabalita sa kanyang zona. Wala rin siyang maipagmamalaki. Kaya naghahabol siya ng masasabi niya sa zona. O eto, pumunta ako ng Gensan. At sabi niya, bubuhayin niya ang fishing industry. Mangangako na naman. Dapat sa zona sasabihin mo yung mga accomplishment mo. Ano kayang accomplishment ang sasabihin sa zona? Wala. Nag-iipon pa. Naglilibot pa nagbibidyo-video pa. Picture. Para sa zona, ayan, meron siya maipakitang video, picture, na may pangako na naman. Nangangako na naman. Mag-aapat na taon na, nangangako pa rin. Wala na talaga ito. Hindi na makakahabol, hindi na makakabawi itong presidenteng ito. Wala na. Kahit anong gawin. Kaya, sa 2028, presidential election, sino patatakbuhin niya? Siguradong hindi niya mapapanalo. Hindi. At sinong senador ang kakabit sa kanya? Sigurado yung mga re-electionist, hindi niya makukuha. Kasi nadala na Matatalon. Biro mo, Bong Revilla natalo. Ang lakas-lakas nun. Kahit nga si Manny Pacquiao ang lakas-lakas nun natalo. Diba? Kaya itong mga re-electionist, sila Chis Escudero, Cayetano, sino pa bang re-electionist? Nick Subiri, Sherwin Gatchalian. Ay, hindi ko alam. Basta yan yung mga re-electionist. Robin Padilla. Sino pa ba?
sigurado hindi na kakabit sa kanya. Hindi na sasama sa alyansa. Hindi. Dahil may tulog sila. Baka matalo sila dahil kay Bongbong Marcos. Madadamay lang sila. Kaya wala, nangangampanya na lang si Bongbong Marcos. Sinisikap niya na manumbalik yung pagtingin sa kanya ng mga tao kagaya nung 2022 election. Pero wala na. Huli na lahat. Hindi na siya makakabawi. Wala na rin siya mahihikayat na na mga re-electionist na senator. Siguro merong isa, dalawa, pero tingin ko zero yan. Ang senador na mapapatakbo niya, yung kapatid ni Win Gatchalian, si Rex Gatchalian, yan. Tatakbo yan. Maaring si Torre, General Torre. Inaano yan eh. Inuulot ni Trillanes yan eh. Ito naman si Trillanes, ayaw pa rin tumigil. Ayaw pa rin maglubay. 4 na eleksyon na. Puro talo. Ayaw pa rin manahimik. No? At gigil na gigil talaga sa mga Duterte. Bakit? Sinunog siya ng Duterte. Kaya gigil na gigil siya. Ayaw pa rin maglubay. 4 na talo na. O sino pa? Baka si Benhar Abalos. Ewan ko, tatakbo ulit. Sino pang patatakbuhin na senador na nasa administrasyon ngayon? Wala. Ganyan na ang mangyayari. Meron niyang nang bus ka kay PBBM dun sa Jensen eh. Habang naglalakad siya, nakabota pa, di ba? Sinigawan siya, Duterte! Duterte, pero 1, 2 tao lang yata. O yung alalay ni PBBM, ginaganon lang. Parang pinapatahimik. Kunyari patay mali siya, hindi naririnig ni Bongbong. Kamay pa rin siya, may isang kinamayan. Wala. Kakahiya yun. Nakakahiya. Di yata nangyari kay kay Pangulong Duterte. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.